Matapos mapanood ang footages kung saan makikita ang isang taong nakasuot ng black hoodie at tagong-tago ang muka, sa mismong araw ding yun, mabilis na nag-hire ng isang security guard at 2 pang katulong si Caleb. Nagdesisyon itong magdagdag ng tao sa mansyon dahil hindi naligtas para sa kanya si Maginda sa sariling tahanan nila. Napag-isip-isip niyang kahit saan sila magpunta, hindi sila titigilan ng ex nito. Kasalukuyan siyang nasa labas ng mansyon at nakikipag-usap sa gwardyang nakuha niya. Napa-background check na niya ito kasama ang 2 pang katulong. Marunong at mapagkakatiwalaan ang mga ito pagdating sa trabaho, kaya kampante siyang iwanan si Maggie sa kanila. Kung may makita kang kahina-hinala, tawagan mo agad ang numerong yan. Ibinigay niya ang number ng kakilala nilang pulis. Ilang ulit naman itong tumango habang sinisipat ang card na inabot niya. Roger, sir. Alis na kami ng ma'am nyo. Baka bukas na kami makabalik. Huwag kayong mag-alala, Sir Caleb. Naipaliwanag na sa akin ni Sir Vicente ang sitwasyon nyo. Gagawin ko ang lahat upang mabantayan ng mabuti itong mansyon. Ngumiti siya bago ito tinapik sa kabilang braso. Sige, makakabalik ka na sa trabaho mo. Matapos nun ay nagmarcha na ito patungo sa guardhouse na nasa gilid lang ng malaking gate. Muli naman siyang pumasok sa loob at bahagya pang natigilan ng matanaw si Maggie habang pababa ito ng hagdan kasama si Manang. Naka-messy bun ang buhok nito na nagbigay ng kakaibang dating sa kaakit-akit na niyang asawa. Mas lalo itong naging sexy sa paningin niya. Nakasuot din ang babae ng vintage elegant A-line short dress na yumayakap sa makurbang katawan nito. Nagbuga siya ng hangin bago ipinasok ang 2 kamay sa loob ng bulsa. You look so stunning. Natigilan si Maggie kasabay ng pagsilay ng ngiti sa mapupula nitong mga labi. Bagay ba? Naningkit ang mga mata niya na waring nag-iisip ng isasagot sa tanong nito. Natigilan naman si Maginda bago siya pabirong hinampas sa braso. Anong klaseng reaksyon yan? Hindi bagay sa akin? Sinipat pa nito ang sarili at bahagyang sumimangot. Your necklace doesn't suit you. Otomatikong dumapo ang isang kamay ni Maginda sa suot nitong necklace. Pearl necklace yon na ibinili niya sa babae noong 1 taon matapos ang kasal nila. Madalang lang itong isuot ni Maggie. Sandali niyang iniwan ang asawa at nagmamadaling tumungo sa malawak nilang living area. Kinuha niya mula sa loob ng isang drawer sa gilid ng luxury sofa ang itim na kahon. Nakangiti siyang bumalik sa tabi ni Maggie. Here. Umarko ang isang kilay nito. Ano naman ito? Just open it. Ngumiti si Maginda bago sinunod ang utos niya. Binuksan nito ang kahon at biglang natigilan nang makita ang bagay na bumungad rito. Bahagya pang umawang ang bibig nito nang mag-angat sa kanya ng paningin. Para sa akin to? Isa itong white and rose gold diamond pendant worth 2.7 million pesos. Kumikinang yun sa ganda at talaga namang agaw pansin ang laki ng diamante. Kinuha niya ang kwintas bago lumipat sa likuran ni Maggie. Matapos tanggalin ang pearl necklace na suot ng asawa, isinuot niya ang necklace rito at hinalikan pa ito sa batok bago bumulong ng malambing na mga salita sa tenga nito. Do you like it? Natatawang humarap sa kanya si Maginda. Are you kidding me? Of course! I love it! Ipinulupot niya ang mga kamay sa bewang nito. Ayaw mo kasi sa mga alahas noon. Tama ka, noon. But people change. Napag-isip-isip ko, enjoyin ang buhay hanggat magagawa ko. Paano pala kapag naghiwalay tayo at mas pinili mo ang kabit mo? Maghihiwalay tayo nang hindi ko man lang na-enjoy ang mga to. That's pretty unfair. Nakangiti siyang umiling bago bumaling sa ibang direksyon. What we had was nothing. It's just lust, Maggie. At kung hindi dahil sa kondisyon ko, hindi kami magtatagal. Kinuha ni Maginda ang kamay niya bago siya hinila. Whatever, let's go. Gusto ko nang malaman kung saan mo ko dadalhin. Pagsakay pa lang ng sasakyan, inisip na agad ni Maginda kung saan siya dadalhin ni Caleb. May pa-diamond necklace pa itong nalalaman.
Feeling niya tuloy sa isang mamahaling restaurant sila pupunta. Hindi sa ayaw niya, pero tinatamad na siyang pumunta sa kung saang-saang mamahaling kainan. Ang mahal ng mga pagkain, pero hindi naman ganun kasarap. Minsan tuloy, hindi niya mapigilang isipin kung ano ang meron sa bituka ng mga mayayaman. Bakit gustong-gusto nila ang mga pagkain na hindi masarap, pero mahal? Mahigit kalahating oras din silang bumiyahe. Pinilit ang sariling hindi isipin ang taong nahagip ng kamera sa labas ng bahay nila. Masisira lang ang mood niya kapag nagpatuloy siya sa pag-iisip dito. Ilang sandali pa, nagtaka siya nang pumasok ang kotse ni Caleb sa isang amusement park. Linga siya ng linga sa paligid dahil wala man lang isang bukas na rides maliban sa mga poste. Anong ginagawa natin dito? Tanong niya nang lingunin nito. Hinawakan nito ang kamay niyang nakapatong sa ibabaw ng kandungan niya, saka yun pinisil. Huminto sa gitna ang sasakyan ng lalaki. Stay here. Pinuksan nito ang pintuan ng kotse, saka nakangiting lumapit sa gawin niya at pinagbuksan siya. Ano bang meron dito? Tinanggap niya ang kamay nito bago bumaba. Don't tell me, isa-salvage mo na ako. Maginda, ano ba naman yung bibig mo? Kailan ka pa naging brutal magsalita? Napangiti siya bago muling luminga sa paligid. Lumapit naman sa likuran niya si Caleb bago siya niyakap. Nagpakawala siya ng hangin nang idantay nito ang baba sa kabilang balikat niya at nagbilang ng hanggang sa 3. Pagdating sa ika-3, napasinghap siya nang sabay-sabay bumukas ang mga ilaw at rides sa buong paligid. Anong? Bahagyang umawang ang bibig niya nang ilibot niya ang paningin sa buong paligid. Napangiti pa siya nang makita ang maraming string lights na nakasabit sa itaas at maging sa mga puno. Nagmistula tuloy na Christmas na. Kumawala siya sa yakap ni Caleb at sinamaan ito ng tingin. Ikaw ha? Ano to? Bakit ganito? Matagal ko nang gustong pumunta dito eh. I want my first time to be with my wife. Natigilan siya sa narinig. First time? Tumango ito bago nakangiting iginala ang tingin sa bawat rides. Ano kayang pwedeng sakyan? Bumaling ito sa kanya at pinaglandas pa ang paningin sa kabuuan niya. Wanna ride me instead? Mabilis naglaho ang ngiti sa mga labi niya. Nakakainis! Napakabastos mo! Aray! Daing nito nang bigla niyang kurutin ito sa braso. Anong ginagawa mo? Hoy! Huwag kang tumakbo! Alika nga dito! Hinabol niya ito para kurutin pa, pero patakbo itong umiwas sa kanya. Ilang sandali pa, naghahabulan na sila sa loob ng amusement park. Masaya at nagtatawanan habang pilit inaabot ng isa ang isa pa. Matapos mapagod, nagdesisyon silang sumakay sa mga rides na gusto nila. Halos lahat sinakyan na nila ni Caleb. Hindi ito matatakutin at game rin naman siya sa mga rides na nakakatakot sa kanya. Kapwa sila nagtatawanan ni Caleb habang nakaupo sa isang pink bench at parehong may hawak ng cotton candy, candy apple at smoothie. Wala ring tao sa mga stalls na nagbebenta ng mga snack foods at fruit juice. Kailangan tuloy nilang gawin mismo ang smoothie na iniinom nila. Sa susunod, doon naman tayo. Tinuro ni Caleb ang isang ride na parang bangka. Kumagat siya ng candy apple habang tumatango sa lalaki. Siguro laki ng bayad mo dito. Mas malaki ang pagmamahal ko sa'yo. Nilingon siya nito at kinindatan bago kumagat ng cotton candy. Sinamaan niya ito ng tingin. Nako, alandi ng asawa ko. Bigla itong natawa ng malakas bago siya hinalikan sa mga labi. Hindi pa man siya tapos kumain, hinila na siya ni Caleb sa kamay at tuluyang sumakay sa ride na itinuturo nito kanina. Maya-maya lamang, napuno na ng mga sigawan nila ang paligid ng amusement park. Natatawa pa silang bumaba dahil sa aksidenteng pagkahulog ng drinks niya habang nasa ere sila. Gusto ko pa ng winter melon smoothie. Hinila niya ito pabalik sa stall kung nasan ang mga prutas na mapagpipilian para gawing smoothie. Muli silang gumawa ng maiinom. Last mo na to, baka sumakit ang tiyan mo niyan. Paalala ni Caleb habang abala ito sa paggawa. Sinipat niya ang kanyang relong pambisig at nakitang 11:00 na ng gabi. Caleb, anong oras tayo uuwi? Sa hotel tayo uuwi.
Hindi sa bahay. Bahagya siyang natigilan nang marinig ang sinabi nito. Dinala niya sa likuran ng tenga niya ang ilang hibla ng kanyang buhok. Bakit ka namumula? Lumapit sa kanya ang lalaki at inabot ang wintermelon smoothie niya. Ha? Oo, wala lang. Ang lamig ng paligid pero namumula ka. Pilyo itong ngumiti na ikinakunot ng noo niya. May iniisip ka bang nagpapainit ng pisngi mo? Hindi makapagsalitang tinitigan niya ito. Ano? Ano bang pinagsasasabi mo? Tumigil ka nga! Nagmarcha siya pabalik sa sasakyan ng lalaki. Siyempre, mag-iisip talaga siya ng kakaiba. Sa hotel sila matutulog at alam din niyang malandi ang asawa niya. Ano pa bang gagawin nila ron? Habang nasa sasakyan naman sila patungo sa isang kilalang hotel, hindi na agad siya mapakali. Pakiramdam niya, pinagpapawisan siya dahil sa kaba. Mag-asawa sila ni Caleb, kaya ilang ulit nang may nangyari sa kanila. Subalit iba na ang sitwasyon nila ngayon. Hanggat maaari, ayaw niya munang makipagtalik sa lalaki. Pagdating nila sa isang luxury hotel, nang matapat sa pinto ng suite nila, niyakap pa siya ni Caleb mula sa likuran bago hinalikan sa pisngi. Hindi niya mapigilan ang pagsilay ng ngiti sa kanyang mga labi. 3 beses na yung ginagawa ng lalaki sa gabing yun at napapansin niyang ginagawa lang nito yun kapag may sorpresa ito sa kanya. Hindi niya tuloy mapigilang hindi mag-isip ng kakaiba tungkol sa naghihintay sa kanila sa loob ng kwarto. Tuluyang binuksan ni Caleb ang pintuan. Subalit bago pa man niya makita ang loob ng suite, naunahan ng takpan ni Caleb ang mga mata niya gamit ang isang palad nito. Buong oras ay binibigyan siya ng maliliit na halik ng lalaki mula sa likuran. Ilang segundo lang ang hinintay niya bago tuluyang inalis ni Caleb ang palad na nakatakip sa mga mata niya. Natigilan siya nang makita ang ayos ng loob ng suite. Puno ng kulay pulang talulot ng rosas ang buong sahig. Makikita naman ang puting talulot ng mga rosas mula sa kinatatayuan niya patungo sa malaking kama sa dulo. Tila yon maliit na daan na ginawa para sundan niya. May mga kandila pang nakasindi sa magkabilang gilid ng mga puting talulot. Bawat gamit sa loob ng suite na pawang mga kulay itim ay mayroong nakapatong na mga talulot ng pulang rosas. Nagkalat din ang mga kandila sa tabi. Ito at ang 2 bukas na lampshade ang tanging nagbibigay ng liwanag sa loob. Naramdaman niyang iginigiya siya ni Caleb patungo sa loob ng suite. Nakangiti siyang humakbang sa mga puting talulot ng rosas. Narinig pa niya ang pagsara ng pintuan sa likuran nila. Nang makalapit sa kama, nakita niya ang mga pulang lobo na hugis puso sa kisame. Maging ang hugis puso ng mga pulang talulot sa kama ay kumuha rin sa atensyon niya. May black tray kasi sa ibabaw kung saan ang bucket na puno ng ice. Sa loob nun, ang bote ng white wine. May 2 wine glasses din na puno na ng alak. Hindi lang yun. May maliliit na kahon na nakabalot ng gift wrap sa ibabaw ng kama. Magkakalayo ang mga to, pero lalong nagbigay ng kagandahan sa kama. Nakayakap pa rin sa kanya si Caleb nang igiya siya nito patungo sa gawin ng harap ng kama. Doon niya nakita ang malaking kulay brown na teddy bear. Human-sized yun at sa tingin niya ay kasing laki niya. Sa magkabilang gilid nito ay isang kumpon ng mga pula at malalaking rosas. Napalunok siya nang maisip na tama nga siya sa iniisip. May planong kalokohan ang asawa niya. Kumalas ito sa pagkakayakap sa kanya at pinaupo siya sa dulo ng malambot na kama. Dito tayo matutulog ngayong gabi. Kinindatan siya ng lalaki matapos ibulong ang mga salitang yun. Huminga siya ng malalim nang maramdaman ang pag-iinit ng magkabilang pisngi niya. Ano naman ang gagawin natin dito? Pwede namang umuwi na lang tayo eh. Sinubukan niyang baguhin ang usapan bago ibinaling ang tingin sa teddy bear. Sinundan ni Caleb ang tinitingnan niya. Tumayo ito tsaka kinuha ang teddy bear na napaliligiran ng string lights. Kaya ito agaw pansin ay dahil sa mga yun. Maglalaro tayo dito. Inabot nito sa kanya ang malaking teddy bear, saka nilapit ang muka sa kanya at bumulong.
Maglalaro tayo ng bahay-bahayan. Nakagat niya ang ibabang labi bago mabilis na pinikot ang isang tenga ng lalaki. Mabilis naman itong napaaray sa ginawa niya. Napakabastos mong lalaki ka. Bakit ka ba ganyan, ha? Natawa na lamang ang lalaki nang bitiwan niya ang tenga nito at niyakap ang teddy bear na bigay nito. Umiirap niyang kinuha ang isang wine glass at saka uminom. Yun na rin ang ginawa ni Caleb matapos umupo sa tabi niya. Iinom na sana ito nang bigla silang matigilan nang marinig ang doorbell sa labas. Oh, baka yan ang pagkain. Muli nitong nilapag ang wine glass at hinalikan siya sa mga labi. Umiikot ang mga matang sumimsim siya muli ng alak. Nang muling mabaling ang paningin sa maliit na regalo, nakangiti niyang ibinaba sa black tray ang wine glass saka inabot ang pinakamalapit sa kanya. Sinipat niya yun. Natigilan lamang siya nang marinig ang gulat na boses ni Caleb. Lara? Naibaba ni Maginda ang hawak na kahon na binalot ng lavender gift wrap. Saka nilingon ang lalaking nasa bukana ng pintuan. Lumingon din ito sa kanya at may ilang segundong natulala bago ngumiti. Muli nitong ibinalik ang atensyon sa taong nasa labas ng suite. Hindi niya ito makita, pero nasisiguro niyang Lara ang pangalang narinig niya. Malakas na kumabog ang dibdib niya nang mapansin na tila may kakaibang nangyayari. Nakaupo pa rin siya sa dulo ng kama at pilit sinisilip ang babae mula sa kinauupuan. Mahina namang nagmura si Caleb bago nito tinulak ng bahagya ang dalaga. Umalis ka na dito. If my wife sees you, Lara, I swear I'm going to kill you. Nakita niya kung paano natigilan ang babae sa sinabi niya. May ilang segundo siya nitong tinitigan na parabang sinisiguro kung seryoso siya sa mga binitiwang salita. This is not what I ordered. Mali ka ng silid na pinuntahan. Sadyang nilakasan niya ang boses upang iparinig ito kay Maginda. Muli pa niyang tinitigan si Lara nang nagbabanta bago muling pumasok at isinarado ang pintuan. Nilakpan niya ito para makasiguro na hindi makakapasok si Lara. Nang lingunin niya ang asawa, natigilan siya nang makita itong nakatutok sa kanya at bakas ang pagtataka sa muka. Service staff, nagkamali ng kwarto. Hindi yon ang in-order ko para sa atin eh. Muli siyang lumuhod sa paanan nito at nakangiting pinagmasdan ang babae. Hawak nito ang isa sa mga regalong hinanda niya para dito. Subalit unti-unting naglaho ang ngiti sa mga labi niya nang mapansin ang seryosong muka ni Maginda. Sino yon? Sa wakas ay tanong nito. Muli siyang natigilan. Bakit pa kasi malakas ang pakiramdam ng asawa niya? Lagi itong tamang hinala. I told you na mali lang yung tao sa pag-deliver ng pagkain. Nagpakawala ito ng hangin. Napansin niyang may kakaiba sa mga titig nito. Para bang hindi mapakali ang babae. Lara ang pangalan niya? Doon na siya tuluyang napahinto. Dahil sa gulat, hindi sinasadyang naibulalas niya ang pangalan ng dalaga kanina. Narinig ko ang sinabi mo. Tinawag mo siyang Lara. Sandali siyang lumunok bago pilit nang umiti. Hindi, baby. Actually, it was Marisa. Marisa? Ulit nito sa sinabi niya nang magkasalubong ang kilay. Pero sigurado ako na Lara ang narinig ko. Kabado siyang tumawa bago tuluyang umupo sa dulo ng kama niya. Si Marisa nga. She was the ex-girlfriend of Vicente. Hindi mo ba siya naaalala? I don't remember her. Patuloy siyang tinitigan ni Maginda na animoy may lihim siyang pilit nitong dinidiskubre. Pinakilala siya sa atin ni Vicente noon. If I remember it correctly, it was in a party. Sa pagkakaalam ko, nagtatrabaho siya sa isang hotel. Didn't think that it was here. Napatango ito bago nilingon ang pinto ng suite nila. Maya-maya pa ay pilit na itong ngumiti saka muli siya binalingan. Matapos naman niyang sumimsim ng white wine, muling kumabog ang dibdib niya nang marinig ang doorbell sa kanilang pinto. Nabaling doon ang paningin ni Maggie. Siya naman ay pinagpawisan ng malapot. Sa isip niya, ilang ulit na niyang hiniling ang kapahamakan ni Lara. Kung hindi lang ito buntis, baka nasaktan niya na to. May tao. Nilingon siya ni Maggie at ilang sandaling tinitigan.
Ako na. No! Mabilis itong natigilan nang hawakan niya sa isang braso. Ako na. Just sit here. Pilit siyang ngumiti sa babae.